Sa ginatulok ni Adan kag ni Eve, ang tahong nga harden, wala ini siya ginpresent sa kay Adan kay Eva, nga ang nagtuga sa ila, malansang sa cross, kung sila mamati sa devil. Ang ginhamba lang sa ila sang angel, nga hindi mamati sa devil. Ginpunggan ina siya mga utod, bangod kay perti kaalam sang Diyos nga dapat perfect. Nga hindi gusto ang Diyos nga balikan ni Satan, nga basili nga wala sila nagkaon, wala sila namati sa akon. Ang Diyos hindi transparent, wala na exercise ang freedom. Panugon sang ginbaba sang God the Father, ang lahi nga ang tao tugahon kag ipairal ang freedom of choice. So wala na exercise ang freedom. Nga kay ginhambal man ninyo nga kung magkaon sila, kung mamati sila sa akon, sila niya malansang si Jesus Christ. Buot sila nga mga utod, iligin tago ini sa ila para nga ma-exercise din sa tao ang ginatawag freedom. God loves freely. Education, page 23. Kung ginisaysay nga daan sang angel nga si Adan kag si Eva makasala, wala to, hindi na siya pwede gamiton ang tawag nga freely. Hindi na to dayon ma-question siling nalinuat ni Satan ang ginpairal sang Dios dito sa langit nga program nga kung magtugas ang tao, ipairal, ipanginibabaw ang ginatawag nga freedom. Magsiling kita mga utod nga God, na involved na siya ang God the Son and God the Holy Spirit. Kag ato ang pagbaba ni Jesus Christ, ato ang pagsacrifice ni Jesus Christ dito sa Calvary, ginhambal sang Spirit of Prophecy, hindi ka dapat may balaan sang tao, nga kung ano gid ang resulta sang sala, kung sila makasala. Dito pa lang sa Eden, no? Ginhambal na sang angel, nga sila niya, hindi lang kamo magpatintar, tumanan nyo ang ginsugo. Hindi ka mo mamati sang hambal sang yawa. Buot sila nga, nahambal, nabalaan ni Adan kag ni Eva, nga si Satan ato dito. Nga ang pamangkot, Brad, nga may Adan kag Eva. Mga utod, ini siya ang God's loves freely. May ara siya nga reference sa education nga libro sang prophecy, nga ang kaungdan gid sini ang pagsacrifice ni Jesus Christ tungod sa ginhalinan sa hardin sang Eden. Ang ginhalinan sini didto ni sa Eden. Ang istorya sini kag ang before sa Eden mga utod, ang langit, ang God may ara nga program sa langit nga ginabantayan ni Satanas. Okay? Ang first nato nga pagatun-an sini nga aga, mga utod, makita siya sa Desire of Ages, page 65. Kag makita man siya sa ginatawag nga libro, sa ginatawag nga Council on Steward, page 198, paragraph 2. Buot silingon mga utod, ini siya nga program sa langit, ini siyang palaboton, ini siya ang ginatawag nga offering. Ini siyang natawag nga freely. May kaangtanan man yapon siya sa natawag offering. Ano nga offering? Ang una-una gid nga offering mga utod, si Jesus Christ ang naghimo sa ginatawag nga offered. Sang ano? Sang iya kabuhi. Ayan. Kag ini siya ang iya nga kabuhi, mga utod, ginsaysay sang Desire of Ages, nga sang didto si Adan kag si Eva, sa hardin sang Eden, wala gid si Jesus Christ nagtugot sa angel, nga hambalon si Adan kag si Eva, nga kung magkaon kamo o kung mamati kamo sa yawa, o kung sa devil, sila niya, si Jesus Christ mababa kay ilansang sa cross. Why? Pero mga utod, ang angel, no, silang nalinway sa tunga time, sa Council of Steward, nakabalo. Okay? Nakabalo ang tanan nga angel, nga kung magkaon sila sa to sa Eden, si Jesus Christ, ilansang sa cross, mababa. Pero ginlipod. No? Kay karon utod amo ini. Kay kung ginhambal sang angel, nga Kung pamatian nyo ang tingog sang devil, kag makasala kamo sa gindilian, siling ya, kung ihambal sa angel nga, kung magkaon kamo, magpati kamo sa devil,
ang Dios nga gina-worship sang tanan nga universo, sang tanan nga angel, kag ang gina-worship mo nga nagtuga sa inyo, sila niya ilansang sa cross. Mga utod, hindi matuman ang prophecy. Dito pa lang sa langit, mga utod, kumbaga bahig na, kay masisitan, masiling dayon nga wala sila ni Adan kag ni iba nagkaon, wala sila namati sa akong tingog, kag ginlapas nila ang natawag nga free will, ginlapas nila natawag nga freedom, tungod kay wala pa ang konsekwensya sa sala, ginhambal nyo na eh. So, doon hindi na karoon ang pagpili. Tama? Dito sa Eden, sa paghamtang gid sa kay Adan kay iba, ang Diyos gid nagpahamtang dito sila sa Eden. Sa ginatulok ni Adan kag ni Eve, ang tahong nga harden, wala ini siya gin-present sa kay Adan kay Eva, nga ang nagtuga sa ila, malansang sa cross, kung sila mamati sa devil. Ang ginhamba lang sa ila sang angel, nga hindi mamati sa devil. Ginpunggan ina siya mga utod, bangod kay perti kaalam sang Diyos nga dapat perfect. Nga hindi gusto ang Diyos nga balikan ni Satan, nga masiling nga wala sila nagkaon, wala sila namati sa akon. Ang Diyos hindi transparent, wala na exercise ang freedom. Tanugon sang ginbaba sang God the Father, ang lahi, nga ang tao tugahon, kag ipairal ang freedom of choice. So wala na exercise ang freedom. Nga kay ginhambal man ninyo, nga kung magkaon sila, kung mamati sila sa akon, sila niya, malansang si Jesus Christ. Buot sila ng mga utod, inigin tago ini sa ila, para nga ma-exercise din sa tao, ang ginatawag freedom. Di ba? Atag na. Kundi sa baylo sini, mapakita sang Diyos nga ang iyang gobyerno perfect. So nahang pa natin mga utod, amo ni kadalom. Ano ang kaangtanan sini? Ining aton nga leksyon, may kaangtanan ini sang sacrifice, sang offering. Magsiling kita nga offering, ang first ginaton nga intindiyon, ang offering, ang kabuhi ni Jesus Christ, una-una gid offer. Kag pag-abot dito mga utod sa paglansang niya sa krus na, adto ang natawag pagaladhalad man sa mga sapat, gindula adto. Ini naman niya ang offering, sang natawag ng mga tithes and offering, mga utod, kuan lang ini saya na loyalty. Amo na gani nga klarohon ta. Amo na gani nga pagtakop gid sang kaluwasan, no? Aton tandaan, pagtakop gid sang kaluwasan mga utod bago i-implementar ang natawag international sandilo. Universal sandilo, bago i-implement, matakop ang kaluwasan sila sa last day event. No? Okay. Kag sa pagtakop sa kaluwasan mga utod, hindi na mahangpan ang kalibutan, wala na biyahe ang barko, wala na biyahe ang aeroplano, wala na sang mga supply halin sa ibang bansa. Mga utod, COVID pa lang naligad to, na-stop ang mga supply dire, gutom ang tao. Ang kwarta useless na mga utod. Ang matabo silang kwarta, siling sang Mateo, at panghaboy inang mga bulawan kag mga kwarta. Sila nga tapak-tapakon sa mga tao sa dalan. Nga, ihaboy na sa mga wala, manipulos ang atong natago ni. Ti karon amo ni mga utod. Sana siling una ang Ginoo perfect. Amo ina mga utod nga wala talaguan ang Dios, wala sang kaban sa langit nga ang aton mga bahandi, mga bulawan, kwarta, nga may talaguan dito ang Dios. Why? Tanan ina sang mga bahandi diri sa duta mga utod, gintigana na sang Dios nga sunugon. Kag inang ginahamkon sa mga tao subong nga mga kwarta, ang ibang gilinaway, ibang nagakasuhay na. Ang ibang ginawa ng implement para magkaroon sang offering. Ipakita na sang Dios uling adlaw nga ina tanan ipanghaboy ina kay way na lugar sa langit. Paano? Sige, balikan ta ni mga utod anayo. The offering from the heart that love God's delight to imo sa ginpasidungog, ginpasidunggan nga ina sa imo ginhatag sa Dios. Pero ang ginhalinan sini nga statement sa nasiling ko na reference na lang ini, pero ang una-una din sini mga automat siling kita nga offering, ang offering ni Jesus Christ
sang sacrifice niya dito sa cross. Ang sukli naman sa aton karon nga ginawulat ni Jesus Christ nga i-offer ta naman ang aton nga heart. O kung basahon ta, ang ginapangitan anda sang Dios na ang i-offer ta na sa Dios ang aton kabuhi, ihatag ta sa iya ang aton tagipusoon. Ayan. Panya, tapos mga utod, pang-tatlo na lang ini saya ang ginatawag na sa mga utod nga mga silver, gold, sila nga inang mga butang naton diri sa kalibutan, ginhambal diri, sila nga will be freely devoted to Him who loved us and gave Himself for us. Nya kag naghatag sang iya kaugalingon para sa aton. Ang pinakalabaw sini mga utod, ang ginungdan gid sini, ang tuburan gid sini, ang ginhalinan gid sini. Nga ara may mga offering, may ara free will offering, ang halinan sini ini si Jesus Christ. Ini yang mga offering niya, ano na mga utod, paama na lang ini, part na lang ini sa atong pag-alagad para may kaunon ang aton nga ministro, palakat sa simbahan. Pero sa totoo lang istorya, no? Ang tuod diyang istorya mga utod, kung atong ginapadaloman ining spirit of prophecy, magsiling kita nga storehouse. Ini ang church. Diri niya ginabutang kita mo, diri ginabutang aton nga tithes kag offering. So kung mamangkot kamo mga utod nga ang tithes karon, wala gid bilin ang church house. Kagibutang man nga storehouse. Kag ang tanan nga tithes nga agindala nato sang tresurera sa conference. Mga utod ang sabat amo ni. Kay gin-approve man sang balaang nga espiritu kag sa aton nga church manual nga may ara kita magkaroon ng conference nga amo na sa magpalakad sa tanan nga mga local churches, tanan nga mga gagmay nga simbahan. Kag ang mga simbahan nagapaidalom didto. Kag sila ang nagabahig nga district pastor dra i-assign kay silduan halin diri. May mga simbahan nga ilang at tithe siya, halos lang niya 1,000, 2,000, pero nasakop na sang aton district pastor nga sila dito ginapakaon sang spiritual nga pagkaon. Panya. Pero kung daw mag-rebuild ka gani, mag-question mark sa imo na una nga dapat diri ni. Ati imo na iya una. Hindi na iya una sang balahan nga espiritu. Balikan ta si Satanas. Nga ato man intindihan si Satanas, no? Tuod gyud man mo dapat ato intindihan si Satanas anay para makita naton kung sinugid ang butigon, sinugid ang pinaka-author sang sala. Okay. Nga para malutaw gid kay makita ang kamatuoran. Okay. Karon, ang ginimo ni Satan kay nahimo ini nga perfect nga indi isa makasingit, ang iya gindayaan si Adan kag si Eve. Ginhambalan niya. Abi mo kung magkaon kamo sini, wala lang kamo ginambalan sang Dios nga magsiga inyo mata. Magmuklat inyo mata. O di ba? Gin-twist niya, ginligwat niya. Wala gani isang Dios ginambalan nga malansan sa cross. Wala man ginambal ni Satan nga malansan si ang Dios sa cross, kundi ginbaliskad niya ang istorya kag ginambalan nga kung magkaon kamo siniya, ginbawal sang Dios kay hindi sa gusto mangin pareho kamo sa Dios. Kag sa istorya sang spiritual gift, volume 4, sang libro ni Ellen White, si Satanas, ginambal ni Ellen White, nga nagwa saya sa iya nga porma nga pagkasitan, nagwa sa iya nga espiritu sa manog, kag nagwa dagway sa pagkatgwapo. Abi nyo, manog lang sa Biblia, manog lang. Sa istorya sa Ellen White, nagwa gid si Satanas sa manog, kag nakita gid nag-unwan sila ni Eva. Kag nakita niya sa mata ni Eva, si Satan, nga pagkagwapo, nga dagwa isang angel. Kag wala niya gidpilit si Eva. Wala man si Eva naghibi. Wala si Eva nakarandam sang sacrifice. Ukon kasakit. Ama ko nyo, dundumon ninyo mga utod. Ining katapusan nga adlaw, i-exercise ang Diyos sa iglesia ang ginatawag nga the shaking time. Ayagon ng iglesia. Sa totoo lang mga utod, kung tunan tang last day event, ang utod hindi sa maka-experience nga ginlatigo siya ni Satanas kundi arang kalipay. Oh.
Pero pagtakop sa kaluwasan nga wala na di panimbahon sa church, dito na siya panugutan sa Ginoo nga ang sacrifice niya day and night. May mga utod nga nagahibi sa sacrifice. Tandaan ka na. Buot silingon, dito sa kay Adan kag Eva, si Eva malipayon. Nga nagabaon sila ni Satan. Kag ang hambal ni Satan, wala ko yan nagapilit sa imo. Kundi ang ako niya i-inject sa imo, ang kalipayan mo. O, di ba? Ang kalipayan mo. Gina-injectan niya si Eva, nga malipay si Eva, pero sa likod nakita ni Satan nga ang Diyos masubo. Sa tion nga nag-successful si Satan, ang iya nga pag-inday-inday, iyang paglipay kay Eva, mga utod, kung ginhimo ni Satanas nga ginpilit niya si Eva, kagin dugtungan niya dito nga niyang nag-create sa imo mag-antos, hindi gito si Eva magkaon. Bisan patyon si Eva, hindi gito si Eva. Galing ang ginhimo ni Satan nga taktik. Tama? Taktik, teknik. Idea nga dapat para makuha niya gid ang simpatiya ni Eva, hindi gid si Eva magduwa-duwa nga tama si Satanas. Sang nakaon na ni Eva, wala pagyapon ni Eva nakita nga hubo siya. Sang gindalan niya na si Adan, kag nagkaon si Adan, dito nila nakita nga hubo sila, dito sila nagkaroon na daya. Anong leksyon? Sa uling adlaw mga utod, samtang may panimbahon pa diri sa church, no? Balo ka unang the shaking time unang pag-ayag. Pagkatapos ang pag-ayag sa iglesia, mga utod, masunod ang natawag persecution. Lain ang pag-ayag, lain ang persecution. Sa pag-ayag, sa simbahan, buot silingon, hiluway kita sa pagsimba. Diri si Satan, masulod, nga ang iglesia intrahan niya. Anong intrahan niya? Talakayon takaron. Pagkatapos na mga utod, the seeking time, wala na panimbahon, no? Tandaan ta, pag wala na panimbahon, gindeklarar sang last day event, day and night, ang mga kauturan, nagasuffer. Nga nagasuffer. Kay hindi ni sila maka-exercise diri sa spiritual nila nga kabuhi. Kay ipadlak naman ng aton church. Sa ginhambal ko, before the close of provision, before sa universal sandilo, before sa international sandilo. Buot silingon, after sa national sandilo. Okay, karon na mo ni. Mga utod, pag takop na sang kaluwasan, ipadlak na ang church, dira na kita turbutan sang Dios nga sakiton na yan ni Satan. Diri sa church mga utod, wala pa diya sakit, ining normal lang away-away sa uturan, why na iya normal lang sa atong espiritu sa mga tao. Ari sang nagsuccessful na si Satan, diri na dayon sang Dios ginpakita kay Adan kag kay Eva bago na siya magbalik na sa langit nga tumano ng tagna. Ari mga utod, makita sa Desire of Ages 700 paragraph 3. Siling ni Ellen White, amo ini siya ang ginpakita kay Adan kay Eva nga siling niya in the future. Adan and Eve ang nag-create sa inyo mababa kag malansang sa cross. Pero tapos na yang away. Ginpaintindi na lang kay Adan kay Eva nga si Jesus Christ malansang sa cross. Kag ining paglansang sa cross, sa siling sa atong leksyon, free will. Freely. Wala ini siya sang katumbas, wala ini siya sa natawag nga kondisyon. Nga sige, kinanglan kay gin-sacrifice na ikaw, brother niyo. Nag-ula akong dugo sa cross, dapat i-worship mo gid ko. Wala na ang Ginoo batasan. Kung sa bagay mga utod, may right gid ang Dios nga kita tanan ang balon nga dapat. Kamo, bilog ka sa bado, worship gid kamo sa akon. Kay kanugon sa akong dugo sa Kalbari. Pero mga utod, ginhambal nga siling niya freely. Ara gid ang kahilwayan ang pagpili sa tao. Wala gid ang Ginoo nagapamilit. Nami isang Ginoo no, way gapamilit. But silingon mga utod, ang leksyon amo ni. Brad, ang pamangkot amo ni. Ti ano na iyang batasan sa tao nga pilitan. Hindi pa utangon, mamilit gid mo utang. Ano says? Ayan. Gamay na nakabagay mga utod, pero dira nag-insert ang yawa sina nga karakter. Kag sang after
nga nalansang na si Jesus Christ sa cross, ari mga utol ang statement, siling niya, si Kristo, nag-anto sa cross, ang kasakit, siya kag ang pag-abuso, kag ang pag-insulto sa kamot sa mga tao nga iya gintuga. Siling niya, ginbatas niya ang initanan, tungod niya ini mangin isa ka perpekto nga pagsakripisyo. Kag para sa kaluwasan sang tao. So nahimo ini na-accomplish ini. Sang natapos na nga nagkayab si Jesus Christ, nagsacrifice para sa tao, wala na si Jesus Christ buluhaton. Diri sa duta, kundi ang iya nga obligasyon, magwa na sa musuli place, kay kwaon niyang tao. Pero siling abi nga may intindihon pa siya kay Satanas, why niya labot si Satanas? Ara ginambal niya, kagyan. Sa iya natapos ang iya buluhaton kag misyon para sa katawhan. Bot siguro kita ni nga katawhan natapos ang misyon. Nya kag siya nagsinggit sing mabaskog. Natapos na ang ila inaway ni Satanas. Natapos na kag si Kristo amo ang nagdaog. Nga. Bot siguro mga utod, tama ang Santiago. Nga nagambal si Santiago nga mapasakop kamo sa Dios, tabugan yung yawa. Isipan niyo ha. Kita nga tao, ultimo nga tao, makasasala nga tao. Pero kapag nag-surrender ka sa Ginoo, nagkadto ka sa yawa, nagkadto ka sa naposes, tabugon mo ang yawa, mapalagyo. Gintagna na nga daan. Wala niya dapat ang Diyos intindiyon kay Satanas. Bisan kita makasasala mga utod, hindi na sang Diyos pamatian si Satanas. Ang tao nga makasasala among pamatian sang Diyos. Amen. Ano to mambal ko ba dito Idisa? Ano to mambal ko ba? Nahirapan ako mag... Ano to mambal ko bro? Ang tao nga magkasasala, wala na sinintilo ng yawa, kundi intindiyon sa Diyos, pamatian sa Diyos. Very good. Good, sige, nalipay ko ka pamate. Sakta? Okay, sige. Buot silingon mga utod, ginbayaw ni Jesus Christ, iya nga duha ka kamot, nga sila nga wala na ko injindihon sa imo. Why na? Magsugid pa sa balaan nga espiritu, nga ang ining katawan sa iglesia makasasala, why nagahimo sang hindi amo. Sila nga wala ginapamatian sang Dios si Satan. Kita ginapamatian sang Dios. Nami na, ang last mga utod amo ni. Waon tang reference ni Saul. Waon tang ni idea. Si King Saul, naka-eksperyensya siya nga puy-an sang balaan nga espiritu. Galing, kay ara ng balaan nga espiritu, wala niya na ginapamatian ng balaan nga espiritu, namatay sa kay Satanas, kung atong basahan ng Biblia. Ang nagsiling niya dayon, ang nagbulos, nagwa ang balaan nga espiritu, siya ang nagbulos, ang malaot nga espiritu. Ang leksyon ng auto na muni, kapag mag-withdraw sa ato ng balaan nga espiritu, automatic, mabulos dayon ang devil. Pag bulos ang devil, hindi mo na makontrol imo ba. Hala, sige na lang pamantay. Ang imo mata, sigadulot na sa ibang tao nga sige na lang pangkontra. Kwaon ta lang idea ha. Ari may basihan kita Ang leksyon amo ni. Ari kita sa balay nga alampuan. Balay bulungan ni. Hindi ni balay sa mga balaan. Ini, ang church, gin-design ini sang Diyos, nga hospital ini sang mga kaanakan niya, nga nagapabulong kita dire. Spiritual. Hindi sila nga nagkadto kita dire, kay balaan ta. Diretso nga istorya. Buot silingon, atong ginaulay, ginapino naton kaugalingon, dire sining nga balay nga lampuan, ining hospital sang Diyos, para pagwa naton na ayo kita.